Ilang miyembro ng Commission on Appointments ang umalma sa akusasyon ni Pangulong Duterte na nasusuo o nasuhulan sila para harangin ang kumpirmasyon ni dating Environment Secretary Gina Lopez. Kaya panawagan nila sa chairman ng komisyon, imbestigahan ang aligasyon. Balita hatid ni Tricia Zafra. Sa pagharap ni dating Environment Secretary Gina Lopez sa Rotary Club of Makati noong Pebrero, unang lumutang ang di umano'y panunuhol sa mga miyembro ng Commission on Appointments para harangin ang kumpirmasyon niya sa DENR. My confirmation is on March 1. Let the dice fall where it may, and so I don't care. I was told that every congressman was offered 50 million down if they voted against me. I don't know, and I heard that there was a kitty there, but that's it, people talk and they tell me things, but let the dice fall where it may. At the end of the day, before I took this job, I had one consideration, my spirituality. Kinabukasan, nilinaw niyang chismis lamang ang nakarating sa kanya at wala siyang sino mang inaakusahan. Pero matapos tuluyang harangin ang kanyang kumpirmasyon, mismong si Pangulong Duterte ang bumuhay ulit sa issue. Sayang si Gina. I really like her passion, but I remember talking about her in one of ganitong gathering. It was not about the purpose for which they were really gathered in Malacanang, but I made a pinch hit for her. You know how it is. This is a democracy. And love money talks. I do not control everything. Inaalmahan ito ngayon ng mga miyembro ng CA. Sabi ni Mindoro Occidental Representative Josephine Ramirez Sato, walang nanuhol sa kanyang pagboto ng no laban sa kumpirmasyon ni Lopez. Gusto ko siyang botohan, pero yung paulit-ulit kong tanong at paulit-ulit din niyang sagot, na prerogative niya yung maglabas ng mga ganyan kahit walang suporta sa batas. Nakakatakot kasi yun. So sabi ko, the passion, the determination, the advocacy should all be within the ambit of the law. Ikinalulungkot naman ni Senador Panfilo Lacson na miyembro rin ng CA ang pahayag ng Pangulo. Ibig daw kasing sabihin nito, may duda sa mga tulad niyang bumoto laban sa kumpirmasyon ni Lopez. Ang basehan naman daw ng kanyang boto. Babanggitin ko yun. Magkakahiyaan. Kasi pag binasa mo yung Supreme Court ruling na yon, jurisprudence ito, lumabas ito ng 1975, nagbo-border ito sa may nabanggit doon na drug dependency and or personality disorder. Yung ba naman, didetalye ko pa ba kung bakit sa aking pananaw hindi qualified ang nominee o appointee. Pahihiya mo pa, na-reject na nga. Kaya ang panawagan ni Sato at Lacson, imbestigahan ang alegasyon ng suhulan. Sabi ng chairman ng komite na si Senador Coco Pimentel, ipinarating na niya sa Pangulo sa pamamagitan ni Special Assistant to the President Bongo na ibahagi sa kanya ang impormasyong hawak ng Pangulo tungkol sa di umano ay lobby money. What does he know? What does he have? Then I will investigate using that initial information as my starting point. Nanawagan din si Pimentel sa mga may hawak ng ebidensya sa isyong ito na makipag-ugnayan sa kanya o sa kanyang opisina. Tricia Zafra, GMA News.